Yung ating message ay matindi tungkol sa pagiging overcomer natin. Sabihin natin lang, I'm an overcomer in Christ. Kasi ako po ay naghahanda para sa parating na 120 days na sinabi sa Amerika na yung mga pagre-release ng mga alien files. So, meron daw pong mangyayari doon. At pagkatapos, ang China naman ay naghahandang sakupin ng Taiwan na baka madamay tayo. Kaya naghahanda po tayo na kailangan lahat tayo ay mga overcomer, ano man ang dumating na pagsubok. Amen? Ngayon po, ang ating message sa area ng overcomer ay yung overcoming disobedience. Everybody say, overcoming disobedience. Sabihin natin lahat, overcoming disobedience. Lahat to ng gustong mag-overcome sa disobedience, sa hindi pagsunod kay God, magsabing Amen. Ito po ay human struggle. Ito po ay struggle ng lahat ng Kristiyano. Walang exempted dito. Even Jesus Christ Himself struggled with disobedience. But only one time. Doon sa Garden of Gethsemane. Di ba? So, ang disobedience ay hindi pagsunod kay Lord, hindi pagsunod sa sinabi ng Panginoon, sa utos ng Panginoon, kaya ito'y kasalanan. Kaya maraming mga Christians ay makikita natin hindi nag-grow, hindi nagmamature at hindi nagagamit ng Panginoon at nabubuhay na talunan, defeated Christian life, walang gana sa buhay spiritual kasi nga may disobedience. No? So kailangan tayo pong mga Christians ay i-overcome natin ito. Kasi the enemy will always try to influence us to disobey God. And the enemy will try to put a lot of deceptions and lies into our minds not to obey God. Marami siyang ibibigay ng mga fears, marami siyang ibibigay ng mga worries. No? Kaya we have to overcome disobedience. Let me start with Matthew 28 verse 20. Everybody read, please. 1, 2, 3, read. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So these are the words of Jesus, the last verse of the book of Matthew. Kinausap niya ng seryosohan yung kanyang mga disipulo. No? Ang pinaka-last word niya sa kanya, ito nga, itong verse 20, which is a part of the Great Commission. Kasi yung verse 19, di ba, yung go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yun ang verse 19. And then this is the verse 20. So it's part of the Great Commission na ang mga disipulo ng Panginoong Yesus ng panahon na yon ay mga siguro 120 na lang. Grabe, no? 120 na lang. Ang mga sumusunod sa Panginoong Yesus nung kalakasan ng kanyang ministry at mga himala ay 10,000. O, ano nangyari? Bakit naging 120 na lang? Pagkitanong katabi nyo, anong nangyari? Nangyari. Diba? Iyon, hindi nag-obey. Hindi nag-obey yung marami. Yung message si Bishop Oriel nung mentoring, the power of subtraction. Sabi ko, parati namin naririnig the power of multiplication and the power of addition. Pero meron din palang power of subtraction. Yung message niya tungkol kay Gideon. From 32,000, naging 300 na lang yung pinalaban ng Panginoon. Di ba? At si Jesus naman, grabe. Magandang ending ba yun kay Jesus? Na may 10,000 kang miyembro, pagkatapos ang ending mo, 120? Sa tingin natin, hindi magandang ending, di ba? Nakaka-discourage na ending yun. Kaya alam nyo, abang ginagawa kong message na to, at saka narinig ko yung power of subtraction, nabuhayan ng puso ko eh. Amen? Nabuhayan ng puso ko. Kasi yung church natin, nung nagna 90 days challenge, umabot tayo ng 600. Aba, pagkatapos ng 90 days challenge, sumadsad ang ating attendance sa 500, 400. Last month, may 300 plus lang. Ibig sabihin, may nasasubtract. Buti na lang, kapatid, nandyan ka pa. Amen? Sabihin mo sa mabuti na lang, kapatid, nandyan ka pa. Ibig sabihin, gusto mong sumunod kay Lord. Amen? Yung nawala, we love them, we do not judge them.
pero ayaw sumunod kay Lord. Ayaw nang sumunod sa Panginoon. A lot of distractions, a lot of deceptions. Because in the last days, marami ang mga deceiving spirits. Hindi ako nagtataka nun. Kaya ako, bilang pastor ninyo, gagawin ko to. Teaching them to obey everything I have commanded you. Alam nyo, no offense, tsaka hindi ko po tinataas ang sarili ko, ha? Maraming pastor ngayon, hindi na tinuturo yung mga utos ng Panginoon. Ang tinuturo, pangako sa'yo. Yung mga pangako lang eh. Enjoy na enjoy yung mga kapatiran habang nanonood. Yung mga Kristiyano habang nakikinig sa mga pangako. Maganda naman eh. Yung gagawin ng Panginoong Yesus para sa kanila. Pero hindi na pinapangaral kung anong gagawin para kay Jesus. Christian life is not only about Jesus giving to you Himself, giving to you His help, giving to you His blessings, but it's also about asking you to give something for Him. Asking you about something to do for Him. Lahat na naiintindihan ang sinasabi ko, magsabing amen. O kaya yung iba, nalalagas ang mga churches. Yung iba, nawawala sa church natin. Ayaw mag-obey eh. Amen? Kasi ayaw yung pangangaral na obey. Ang gusto, receive, be blessed. Yan ang gusto eh. Feel good. Feel good messages. Pero ako, as a true follower of Christ, feel good ako sa mga message. Diba? You know what? I'd like you to understand this. I also have my own share of struggles with disobedience. I still do. Ayoko magpastor nung ako'y pinapapastor ni Lord. Una sa lahat, nung ako ang unang binibigay ni Lord, mag-lead ako sa mga youth sa church namin, sa Baptist. Ayoko. Nag-complain ako. Di ko tinanggap. Kinausap lang ako masinsinan ng mga leader naming ate-ate ko nun para tanggapin ko. Nakumbinsi naman nila ako. Siyempre, ang Holy Spirit yun. Gusto ko magpastor, ayoko rin. Ang bigat kaya. At sa totoo lang, ayoko na rin magpastor sa Living Hope. Alam niyo ba yun? Tanong niyo bakit? Hindi mo pa ba alam? Many times din ayoko magpastor. Pero I just stopped quitting. 5 times. I did not want to obey God anymore to pastor our church. Ang hirap kayang magpastor. Mahirap ba magpastor? Kung kagaya ninyo yung papastoran ko, masunurin, okay. Pero hindi masunurin, grabe. Di ba? Ang sakit sa kalooban, ang bigat sa kalooban, di ba? So I experienced that. Kaya struggle yan. Struggle yan. Paano ko po napag-ugihan? But before I go to that, let me show you NLT translation of Matthew 28:22. Basa. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. So pinapaturo ng Panginoon sa mga new disciples. Kasi yung iba, ay wag mo ng mga utos ang ituro natin. Ituro lang natin pangako. Ayun, nasanay sa pangako, tawag doon, napako sa pangako. Ang pangangaral, wala nang utos. Kaya ang kalabas-labasan, mga baby Christians. Maraming Christians immature, baby. Hindi marunong sumunod kay Jesus. Nakakita na ho kayo na Kristiyano na hindi marunong sumunod kay Jesus. Kasi yun din po yung pagpapalaki. Dito po sa church natin, ano pong gusto ninyo? Turuan ko po kayo sumunod o turuan ko po kayong huwag sumunod. Amen? So kung tuturuan ko kayo, puro pangako lang, I will be a false teacher. Kasi yung iba, pastor, mga pastor na naririnig namin sa video, sa YouTube, puro inspiring. Paano kayong hindi inspiring? Puro pangako. Huwag kayong mangako. Huwag po kayong mag-alala. Isang araw, isang buwan, puro pangako naman ang message natin. Pero you know what? If you understand how I preach, I always integrate the promises of God. I do not leave out the promises. Amen? Sino po dito ang gustong maka-overcome sa disobedience? Magsabing amen. Okay. Pwede po bang, makakatulong kasi ito neuroscience ito Ano po kasi yung sign language ng overcome? Lahat na nakakalala?
Yun, no? Pakipakita mo nga, kapatid, how to sign overcome. Ganon, di ba? Ayun, no? Yung meron akong isang tiningnan, kahit pala isang daliri lang, pwede. Ibig sabihin, maliit lang yung i-overcome. Pagka malaki dito. Okay. Ngayon, yung disobedience, pakita mo nga yung sign ng disobedience. Seryoso si ate? O sige, gawin niyo po. Ganyan. Ay, ganyan. Ganyan. Tingnan niyo, ganyan. Tapos, dito sa ulo, disobey. So, yung utos, pagka pumasok sa ulo, ayaw. Okay. Pagka sinabi niyang, ayaw ko talaga, 2 kamay. Yung mga Christians, no? Lahat tayo po. Okay. Bulag. Disobey pala, bulaga. Ayaw. Di ba? So, mga batid, kailangan i-overcome natin yung disobedience. Amen? Sige. I-sign mo yan sa katabi mo. Kailangan meron kang kausap dyan. O sis, sinong kausap mo, sis? Usapin mo yung panganay mo. Yung apo mo, si Seb. Si Seb. Okay? Pero siyempre, kailangan malaman nyo rin yung obedience. Pakita nga yung sign ng obedience. Napag-isipan ko. Okay. Amen? Lahat ng gusto maging obedient kay Lord, magsabing amen. Amen. So, ituturo ko sa iyo how I overcame disobedience. Pero in saying this, it's not a past tense actually. It's present progressive. I mean, I've been overcoming disobedience. Na overcome ko ang isang disobedience. Doesn't mean to say, wala nang disobedience na ibibigay, na pagsubok. No, kasi nga yung obedience kay God ay progressive eh. Actually, yung pag-obey kay God, sa totoo lang, progressive. Pabigat ng pabigat. Hindi man pagaan ng pagaan. That's why experience in my walk with God. Kapag ka nag-obey ka, siyempre, hindi ka naman niya bibiglain na mabigat ka agad. Baby steps. Baby lang muna, pang-baby. Pero as you grow in the Lord, alam nyo, pabigat yung mga utos ng Panginoon sa iyo. Yung iba, pagka nile-level up ka na ng Panginoon na pabigat yung utos, hindi ka nasusunod, then you stop growing. That's where you stop growing. But if you just keep on obeying, overcoming disobedience, you will continue to grow. And you will reach your great destiny. And your greater, yung tinatawag na fruitfulness and usefulness for God. Okay, how I've been overcoming disobedience. Number 1, 6 things. Number 1, this one. The ownership and lordship of Jesus over my life. So nasisettle yan eh. Sino bang may-ari ng buhay ko? Sino ba yung Panginoon ng buhay ko? Yun yung pinakauna talaga paano ko na-overcome ang disobedience. Sino nagmamay-ari ng buhay ko? Sino yung Panginoon? Master na sinusunod ko sa buhay ko. Nakasulat sa salita ng Diyos sa Psalms 100 verse 3. Know that the Lord is God. It is He who made us and we are His. Siya ang lumikha sa atin. Siya'y nagmamay-ari sa atin. We are His. Sino po dito na natutuwa kayo na you belong to Christ, you belong to God, pag-aari ka ng Diyos, prized possession ka ng Diyos, magsabing Amen. Sa lahat tayo, pagka nagkaroon ka ng revelation nun, you're just so overwhelmed. Ako nung ma-realize ko, naiyak pa ako eh. Oh, God owns me. I'm God's possession. I belong to God. Kaya yun po yung revelation sa akin na susundin ko ang Lord. Kasi sa Kanya naman ako eh. I belong to Him. I must obey Him. Lordship.
Sino po dito tinanggap nyo si Jesus, not only Savior, but Lord of your life? Say amen. Sabihin natin lahat, Jesus Christ is the Lord of my life. Sa NLIC natin, tinuro. Anong ibig sabihin ng NLIC? Tama kayo. New Life in Christ. Tinuro doon sa lesson natin, Jesus is my Lord, Jesus is my Master, and I obey my Master. Amen? Sino po dito yung napag-aralan na si NLIC yun, magsabing amen? So kapag ka sinabi mong Jesus is my Lord, siya na yung masusunod sa buhay mo. Hindi na ikaw yung Lord. Hindi na ikaw ang Lord. Siya na yung Lord sa buhay mo. Amen? 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20, the Word of God says, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Sabi rito, you are not your own. Ito yung problema. If you think you own yourself, you do what you want to do with your life. But if you have a revelation that you are not your own, you don't own yourself, but God owns you, you will do what the owner wants to do with you. Gagawin mo yung kung ano yung pinagagawa ng owner ng buhay mo. Amen? Kung gusto niya ng renovation sa buhay mo, i-renovate ka niya. Amen? Kung anong gusto niyang pagkaayos sa buhay mo, dahil pag-aari ka niya, aayusin ka niya. Yung iba, hindi masyadong naintindihan yung revelation na yun. Kaya ayaw, wag mo akong ayusin, Lord. Wag mo akong ayusin. Gusto kong mayabang ako. Gusto kong may bitterness. Gusto kong hindi nagpapatawad. Inaayos ka nga ng Lord eh. Amen? Kasi pag-aari ka niya. If God is the owner of your life, He is going to fix you according to what pleases Him. Amen? Jesus Christ is your Lord eh. Lagay mo nga kapatid yung Luke 6:46. Ito yung naging comment ni Jesus sa mga follower niya eh. Luke 6:46 kapatid, pakilagay mo nga. Pakilagay mo na sa hindi pa nalagay yan. Yung mga additional verses ko kanina, pakilagay nyo lang lahat. Okay, eto. Pakibasa. 1, 2, 3, go read. Why do you call me Lord, Lord? And do not do what I say. Amen? Kapag ka Lord, dapat do what He says. Yan ang sabi niya sa mga disciple niya. Tawag niyo ako sa akin, Panginoon, Panginoon. Title lang pala. Title lang. Kasi maraming Christian ang tawag lang kay God, title lang, Lord. Title? Hindi, kapag si God tinawag mong Lord, gagawin mo yung kanyang sinasabi. Walang option. Maliwanag ba? Meron ka ng Panginoon na susundin. Hindi na yung sarili mo. Hindi na yung sasabihin ng tatay, nanay mo. Hindi na, of course, don't get me wrong ha, pagka minuto si tatay, nanay, kung tama naman, sundin. Pero ibig sabihin, hindi na yung ibang tao yung sinusunod mo. Ang sinusunod mo, yung Lord mo. Sino po dito ang Lord nyo? Sino po ang Lord nyo? So si Jesus na yung susundin natin. Now, lahat na nakikinig, magsabing nakikinig ako. Si Lord ba, si Jesus natin, perfect ba yung wisdom? Perfect ba yung knowledge? Perfect ba yung heart niya, yung pag-ibig niya? Perfect ba yung kabutihan niya? Nag-amen kayo. May tatanong ako. Kung perfect ang wisdom, perfect ang heart, perfect lahat si Jesus, kabutihan niya. Yung bang utos ni Jesus, mabuti. Mabuti. Kailangan magkaroon ka ng revelation. Walang iuutos ang Panginoon sa iyo na masama. Kaya lang, may problema sa utak natin. Ay, hindi ko susundin to. Hindi ko susundin to. Para bang inuutos niya, masama. Mag-church ka. Ay, hindi ako susunod. Dito na lang ako sa bahay. Lahat ng utos ng Panginoon, mabuti. Amen? Pagka gusto kanyang gawing mag-soul winning, mabuti yun. Pagka gusto ka ng Panginoon magsakripisyo, mabuti yun. Amen? Magdudulot yun ng kabutihan sa iyong pananampalataya. Kaya yun po yung nakalagay sa puso ko, kaya na-overcome ko po yung disobedience. Pagka may inutos sa Lord, papastor ka. Pinili kita magpastor. Ayoko, Lord. Yung mga pastor, mahihirap. Yung mga pastor ko, 900 na sweldo. Mahirap ang mga pastor. Sabi ni Lord sa akin, mabuti yung utos ko sa iyo. Mabuti yung panawagan ko sa iyo. Sabi ko kay Lord, sige na po, Lord. Kahit masakit.
Kasi may mga utos po ang Panginoon na maiiyak ka sa sakit. Ayaw mo talaga, lalaban ang isip mo. Pagka ganun na, ayun, matalino ka pa sa Kanya. No offense. Pakitanong ang katabi niyo, no offense, sino matalino, sa ikaw o ang Diyos? Kapag ka ayaw mo sumunod kay Lord, sabihin mo, Lord, mahirap yan. Ibig sabihin, matalino ka pa sa Kanya. Matalino ka pa talaga sa Kanya. Lahat to ng utos ng Panginoon galing sa Kanyang perfect mind, perfect heart, perfect attitude na mabuti. Kaya walang problema. Sunod lang. Amen. Ma-overcome mo yung disobedience. Ma-overcome mo. Sino ang gusto mag-overcome? Pakigawa natin. I overcome disobedience. Paano yun? Amen. Number two. Paano ko po mag-overcome? Ito, pleasing and loving God is my purpose and joy in life. If your purpose is correct, if your purpose really is pleasing to God, tama, biblical ang purpose mo, at si God talaga ang joy ng iyong buhay, there is nothing wrong. There will be no struggle in obeying God. Kasi natutunan ko po na i-please si God, yun yung purpose ng buhay ko, yung maging kagalakan ko, yung i-please ko at mahalin ko ang Diyos. Sino po dito gusto niyong i-please at mahalin ng Diyos, magsabing amen? So, kapag yan ang purpose natin at joy natin sa buhay, ma-overcome mo. Simpleng-simple lang ang disobedience. Kasi, obedience pleases God. Disobedience displeases God. Obedience to God is a proof of our love for Him. Not obeying Jesus, anong proof yun? Nagre-reveal talaga yun na hindi mo naman talaga mahal ang God kapag ayaw mo sumunod. Kasi marami ang kumakanta lang na, I love you, Lord. And I don't want to obey. Ganun ba yung kanta natin? Ganun no. Actually, ang ganda ko kasi ng kanta Kantahan na nagmamahal kay Lord Napapakanta tayo. Pagka kumakanta ba kayong mahal niyo ang Panginoon galing talaga sa puso, totoo ba? Lahat ng totoo at walang plastikan nyo na minamahal niyo ang Panginoon. Magsabing amen. Pero yung pag-ibig kay Lord, di lang kinakanta. Yung maraming Christian, kinakanta lang Pero pagkatotohanan na, wala na. Pagkatotohanan ng pagpapakita ng pag-ibig kay Lord through obedience, wala na. Hanggang kantahan lang. Kanta lang yung ginagawa, hindi na action. 1 John chapter 5, verse 3. 1, 2, 3, go read. In fact, this is love for God, to keep His commands. And His commands are not burdensome. Amen? Ito yung fact. Ito yung katotohanan. Sabi ni John, kinakausap niya yung mga disciples, sabi niya, this is love for God, to keep His commands. And His commands are not burdensome. Ito yung katotohanan. Kung talagang mahal mo si Lord, you will obey His commands. Sa totoo lang, pagkamahal mo si Lord, walang command na mabigat. Grabe, yan po yung mga revelation ko sa Panginoon. Kaya po na-overcome ko. Lord, I love you. Pagka may inutos si Lord sa akin, mabigat sasabihin ko, Lord, I love you. Lord, I love you. Kasi pagka hindi mo sasabihin, I love you, ayaw mo sumunod. Lahat na nakakasunod, magsabing amen. Maganda po to sa CEV. Ganito nakasulat sa CEV. 1, 2, 3, go, read. We show our love for God by obeying His commandments, and they not hard to follow. Wow! Kaya? Pakitanong ka mo, kaya? 1 John 5:3, amen? Lahat ng lovers of God, sabihin natin, I'm a lover of God. Sabihin natin lahat, it's not hard to follow. Amen? You will overcome disobedience. It's not hard to follow. It's not hard to obey when you love God. One of the reasons only that you cannot follow yung mga commands ng Panginoon na inisip mong mabigat kasi your love is not just there. Kaya nga yung obedience is directly proportional to the amount of love you have for God. Pagka ang pag-ibig mo sa Diyos maliit din ang pagsunod.
Kapag ka ang pag-ibig mo sa Diyos, medium din ang pagsunod. Pag ang pag-ibig mo kay Lord, large din ang pagsunod. Pag ang pag-ibig mo kay Lord, all out din sa pagsunod. Pakitanong ka mo, sis, bro, anong size? Tingnan mo yung katawan mo. Dapat, kung excel kang sumunod. Amen? Amen? Oops, no offense sa mga excel. No offense. Ako, gusto ko yung love ko kay Lord, growing and deepening. Di ba? Nako, susubukin ka ni Lord. Pagkatapos mong, anak ko, mahal ako. Subukan ko nga. Anak, patawarin mo na. Ikaw naman, Lord. Diba? Tama ba yung sinasabi ko sa inyo? This is my walk with God. I want to please God. I want to obey. I love God. This is the purpose of my life. This is the joy of my heart. Kaya, na-overcome ko po yung disobedience. Kaya nga dito, magpi-52 days challenge ka to deepen your love, your intimacy with God, para mas madali sa yung... Alam niyo yung mga hindi nakaka-52 days challenge? No offense, I love you all. Yung hindi nagawa ng 100 days challenge, they take it really so burdensome. Kasi ang iniisip nyo, ang pamantayan nyo, yung ibang Christian. Huwag nyo na lang pong i-compare sa mga ibang church. Christ inyo kung anong church. Ba't ibang church, Pastor? Wala namang 100, wala namang 90 days challenge. Wala namang 52 days challenge. Nag-grow naman sila spiritually. Huwag nyo nung i-compare. Ito, nire-reveal ito ni Lord sa atin. Amen? Para mag-grow tayo. And later on, siguro kung hindi nyo po ganong lahat na intindihan, bakit tayo may 52 days challenge. Later on, if you have a intimacy with God, you will understand. You will understand it, and you will get it, and you will appreciate it. Amen? Kahit huwag nyo na akong pasalamatan, si Lord lahat. Amen? But you will appreciate. Kasi ako, nagpe-pray ako, nagtatanong ako kay Lord kung paano ko kayo mapag-grow eh. Amen? Madali lang pong walang 52 days challenge at saka 190 days. Tapos, chill lang tayo. Pwede tayong dumami. Pero yung Christian life, mababaw. Number 3, let me go to number 3. Ito po yung talagang matindering pang-overcome ko ng disobedience. Yung fear the costly consequences of disobedience. I must hear this, ha? Disobedience is costly. Meron kang consequences na pagbabayaran pagka hindi ka nagdi-disobey. Oh. Huwag niyo po akong mami-misinterpret, misunderstood. Mahal kayo ni Lord kahit di kayo mag-obey. Pero you will pay the consequences. You will pay the consequences ng spiritual infancy pa rin, immaturity, wala, hindi nagagamit ng Lord, wala, selfish life. You will pay it. Sino po dito ang may fear of God? Magsabing amen. Pinakabihabilin po ito ni Solomon bago siya mamatay. Sa kanyang pagtanda, he wrote the book of Ecclesiastes. Because he struggled with disobedience at saka, sa totoo lang, for a long time, he lived a life of disobedience. Kaya nga sabi niya sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, basa, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God, keep His commandments. For this is the whole duty of man. Ito na yung conclusion. Ito na yung pinaka-importante na sasabihin ko sa inyo, sabi ni Solomon. Fear God and keep His commandments. Only those who fear God can keep His commandments. Hindi man nakasabi dyan, love God and keep His commandments. Fear God. Kasi pagka may takot ka sa Diyos, may takot ka na masaktan mo siya. And that's the consequence of disobeying God. The number one consequence is, if you disobey God, you will going to hurt God. That's the number one consequence. Meron po ba ditong mga tatay? Pagka inutusan nyo yung anak, kumain ka na at hindi sumunod, meron bang tatay dito na hindi nasasaktan? Kahit tayo, simpleng tao. Hindi na pag-uusap yung tatay at saka magulang. Pag-uusap na lang na bilang tao. Meron kang kausap, sinabihan mo siya ng isang bagay, utos. May pinagbilin ka. Hindi niya ginawa. Hindi ka ba masasaktan? Lahat ng totoong tao dito magsabing amen. Meron nga ako mini-ministeran doon sa Amerika. Nagiwalay silang mag-asawa. Alam niyo yung dahilan? Pinapasoli niya nung panahon pa ng CD. Wala na CD ngayon eh, no? Meron pa ba CD ngayon? Nung panahon na CD, nangihiram siya ng mga CD na panonoorin, weekends. Alam niyo yung asawa niya, pinapasoli niya.
yung asawa niya, hindi niya sinuli, nagalit. O di mo sinuli, ba't di mo sinuli yung mga CD? Yung nagalit, di sinunod eh. Yung husband. Alam niyo yung babae, dahil nagalit yung asawa, nagalit din siya. Ikaw para CD lang mo na ano ko. Migal sa balutan niyo. 20 years na pamumuli. Wala, hindi na ako nagbalik. CD lang. Alam niyo po, tayo, we care about our feelings pagka nasasaktan tayo. But do we care about the feelings of God? Pakitanong sa katabi mo, do you? Talaga ba? You care about the feelings of God? Sasaktan din noon Diyos. Sasaktan noon Diyos. And when you have a close relationship with God, you don't want to hurt God. Because God is everything that you have in life. Si God lang ang lahat-lahat sa atin, di ba? Yan lang ang mga revelation ko, Lord. Kayo lahat na. Kayo na nga lahat-lahat sa akin. Sasaktan ko pa kayo, di ba? Fear of God is mentioned more than 300 times in the Bible. Fear of God does not want to be heard by anyone. Fear of God? Fear of the Lord? Bakit? Alam niyo, kapag nagbabasa po kayo ng Bible, fear of the Lord ay isang napakalagang component para po matuwa ang Lord sa buhay natin at pagpalain niya yung buhay natin. Proverbs chapter 8, verse 13, the Word of God says, Proverbs 8:13. Let's read, 1, 2, 3, go read. To fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Okay, lilinawin ko na naman. God loves us. Amen? But He hates evil in us. He hates the evil things that we do. He hates it when we disobey. Liliwanagin ko lang, baka ma-misinterpret niyo po ako. Kapag ka dinidisobey po natin si God, mahal pa rin niya tayo. Pero He hates it. He does not hate you. He hates your disobedience. Lahat to na naintindihan, magsabing amen. So pagka may takot ka sa Diyos, fear of the Lord, i-hate mo yung disobedience. Ayaw mo ng disobedience. Isaiah chapter 66 verse 2. For all those things my hand has made, as not my hand made all these things, so they came into being, declares the Lord. This is the one I esteem. He who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Anong ibig sabihin dito na trembles at my word? Ang ibig sabihin po nito, figure of speech, nanginginig ka na sumunod. Nanginginig ka na hindi ka susunod. Those who tremble at the word of God, they are quick to obey. At ang sabi ng Panginoon, this is the one I esteem. This is the one I esteem. Ito yung aking. Ano yung esteem? Di po yung galing sa kumukuluto eh. Esteem. Ito yung ini-esteem ako. This is the one that gets my attention. This one is so special with me. You know, when you fear the Lord, you're special to God. So, it's very costly. Alam na natin ang kwento ng buong Israelites. You know what? The story of the Israelites, especially in the wilderness, malaking kwento yun ng disobedience. Di ba? Hindi sila nakarating sa lupang pangako dahil sa disobedience. Hindi sila pinagpala ng Panginoon ng overflowing with milk and honey because of disobedience. They feared their lives. They feared the giants more than they feared God. May sabihin po ako sa inyo, kahit di po kayo sumusunod kay Lord, pinagpapala kayo ng Panginoon. Amen. Sino po dito pinagpapala ni Lord kahit di masunurin, magsabing amen? Okay, yung mga humble lang mag-amen. Amen, di ba? Pero ito sasabihin ko sa inyo, yung pagpapala na yan, kung sa ulan, patakya yan. Drizzle lang. Ano ba yun sa Tagalog yung drizzling? Yung parang, ambon, yung umuulan ng konti-konti, lintik-lintik, patak-patak. Pero pagka sinunod mo si Lord, wow, bagyo. Amen. Bagyo. Matinding pagpapala. Pagka sinunod mo si Lord, hindi lintik-lintik na pagpapala. Buhos talaga. Amen? Tsaka yun, takot ako na hindi ko ma-reach yung great destiny ko. You have a great destiny. Sabihin mo sa you have a great destiny. But Satan will try everything he can do to block it, to hinder it, for you not to achieve it, for you not to obtain it. Nagtagumpay siya many times sa mga Book of Kings, sa Old Testament. Ang dami. Kung siguro mag-i-score tayo, mas marami ang mga hindi naka-obtain ng promises ng Panginoon kesa sa mga naka-obtain. Why? Disobedience. Disobedience is the reason. Lahat dito na gustong ma-achieve ang great destiny nila, magsabing amen. So that's actually the number 4. God's great blessing and great destiny for the
for me will be fulfilled. Kaya po ako nag-overcome kasi alam ko may great destiny ako, may great blessing ako sa Panginoon. Pero ang maghahadlang lahat nun ay yung disobedience. Yun ang maghahadlang, disobedience. Very clear yan sa Bible. Disobedience hinders the great blessing. Disobedience is the obstruction. It's the number one cause of unfulfilled great destiny in Christ. Sabi ng Deuteronomy 28:1 and 2, if you fully obey the Lord your God, sabi natin, fully obey. Kasi dito, dapat full, hindi partial. Many Christians, partial ang obedience. Kaya partial ang blessing. Partial. Pero I'd like you to understand this. Partial obedience is disobedience. God wants full obedience. And His promise, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth, and these blessings will come upon you and accompany you. If, sabihin natin lahat, if, sa mga Kapampangan na yan, if you obey the Lord your God. Alam niyo, the love of God is unconditional, but His blessings is conditional. Kasi may if eh. If you obey. Conditional. Ulitin ko, mahal po tayo ng Panginoon, unconditional. Wala siyang kondisyon sa kanyang pag-ibig. He just loves us. Kahit ano pa yung buhay natin, kahit di pa tayo sumusunod, marami pa tayong mga issues sa buhay, mahal na mahal tayo ng Panginoon, walang kondisyon. Pero yung kanyang pagpapala may kondisyon. Kanyang blessing may kondisyon. Ba't naman, Pastor, pinagpapala ako? Patak pa lang yan, kapatid. Pero sana, kung pinagpapala ka ng matindi ng Panginoon, kahit disobedient ka, mahiya ka na. Ganun po ako. Alam nyo, kinakabahan ako pagka pinagpapala ako ng Lord, na alam kong may kasalanan ako at hindi ako sumusunod. Kinakabahan ako. Ba't kaya ako sobrang pinagpapala ni Lord ngayon? Bakit kaya? Kasi si Lord, ganyan siya magmahal. Sige, kukunin ka muna niya sa mga ganyan. Bibless kita, ha? O sunod ka na. Pero, no offense ha, mahal ko po kayo lahat. Yung iba hindi nahihiya, kapalmoks. Pinagpapala na, di pa sumusunod. Sabihin mo sa tabi mo, kapatid mahal kita, huwag kang kapalmoks. Kapal naman, di ba? Kaya nga yung mga gumraduate tapos nagkatrabaho. Minsan sinasabihan ko sila, mahal ko kayo ha, pastor nyo ako, wala naman akong pakialam sa mga blessing ninyo, di man ako humihingi ng parte, di man ako humihingi ng komisyon sa inyo. Pero mga, di ba nagkatrabaho na? May pera na? Tapos, wala na sa church? Tapos, di na naglilingkod? Huwag kayong ma-offend, no? Kapalmoks yun. Amen? Sabihin mo sa kata mo, kapalmoks yun. Kapal naman ang mukha, pinagpala na. May gana pang mag-backslide. Di ba? May gana pang hindi sumunod, di ba? Sino po dito ang susunod kay Lord magsabing amen? Pero si Lord ganun. Grabe, no? Pero kasi minsan kasi talaga, nabubulag tayo sa mga blessing ng Panginoon. Sabi na salita ng Panginoon sa Isaiah 1:19. 1, 2, 3, go read. If you are willing, obedient. Anong pangako ng Lord? You will eat the best from the land. Sino dito ang may revelation na nito magsabing amen? Kung wala pa kayong revelation, have this revelation. If there is one verse that you should get today is this verse. You will eat the best from the land. God wants you to eat the best from the land. Ibig sabihin, God wants you to have the best blessings here on earth. But again, I would like you to point at the word, if. Sabihin mo sa mo, if. Diba? Conditional eh. God wants you to eat the best from the land if you are willing and obedient. Sino po dito ang willing obedient? Willing to obey. Magsabing amen. Sabihin din natin ang lahat, I am willing to obey. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, nagsabi niyan, may pag-asa ka. May pag-asa ka that you will eat the best from the land. Because you are willing and obedient. You want to be willing and obedient. Pero yung mga iba, okay na ako dito, Pastor. Konting blessing, konting patak, okay na ako. Okay, you belong to your choice. I love you pa rin. Mahal ka pa rin ni Lord. Unconditional yun. Amen. Number 5. Let me go to number 5 and 6. Ito, mga kapatid, how I overcome disobedience. Really, the key is the Holy Spirit. Siyang susi. There is nothing the Holy Spirit cannot do to help me overcome
disobedience and make me obey God. The Holy Spirit is our helper to give the wisdom, strength, and power. Kasi ayaw nating mag-obey kasi di ko alam yan. Wala akong wisdom dyan. Di ako marunong dyan. Di ako marunong mag-lead. Di ako marunong mag-soul winning. But the Holy Spirit will give you wisdom. Hindi ko kaya, mahina ako, mahihain ako. The Holy Spirit will give you strength. The Holy Spirit will give you power. Ako, nung maging leader ako ng youth, sabi ko, hindi ko kaya. The reason I did not want to accept yung pagiging president ng youth organization namin sa Baptist noon, sabi ko, hindi ko kaya. 1 year Christian pa lang ako eh. At saka, yung mga ililid ko, ate-ate ko, Bible study leader ko, matatalino, graduate ng UP, mga professional and graduates of UP. Takot ako. Paano naman nililid ito? But the Holy Spirit is my helper. Amen. He will give me the wisdom how to lead them. At hindi ko rin, alam nyo, ayoko magpastor. Una sa lahat, ayoko mabuhay ng walang pera. Kasi all my life, sinaksak sa isip ng nanay ko. Tsaka gusto ko naman. Tsaka tatay ko, yayaman ka, ikaw magpapagawa ng bahay natin. Gusto ko yung bahay natin, 2 floors, yung bahay natin, mayroong revolving na terrace. Sinabi pa ng nanay ko, dinrowing ko pa yun eh, yung gusto niya, yung pangarap niya eh. Sabi ko kay nanay ko, yes ma, akong gagawa ng bahay para sa iyo. Ayun, kahit ka sa puwego, wala. So alam nyo, sinaksak sa isip na nanay ko yun eh, yayaman ako. At saka parating sinasabi dyan ng mga kamag-anak, ay, pangalan ko po, Matthew, baka hindi nyo alam. Ay, Matthew yan, tanganak ng peras yan, pay natin. May kwaltaya yan. Biyasa yan, ano? Kasi po, section 1 ko kayo pa mag-aral eh. Glory to God. Kasi, kita mong lugar niya akong titingalaan ng mata sa section eh. So, isip daw, dingigan-agan ng biyasa, the section 1, isip daw, dingigan-agan ng biyasa, magkwalta lang. Ako, may deceive na ako, man, may kwalta ako. Pero all my life, I really dream to become rich and to be wealthy. Hindi ko po kailanman pinangarap na maging mahirap. Hindi ko pinangarap yun. Ang pangarap ko lang maging mayaman. Even to the point na pinangarap ko ring maging wedding king, wedding lord. Pinangarap ko yun. Kasi yung uncle ko, wedding lord, marami siyang pera. Okay, anyway, that's my first reason. Ayoko magpastor. Pangalawa, ang naisip ko, hindi ko kaya. Hindi ko kayang magpastor. Kasi, in-observe ko yung life ng pastor namin, ang hirap magpastor. Mahirap. Sobrang hirap. Kaya nga nung nagpastor ko, napatunayan ko, sobrang hirap nga pala. Mahirap po magpastor. Pero, I obeyed God. Why? Because I feared Him and the Holy Spirit. Amen. Sabi ng Holy Spirit, tutulungan kita. Tutulungan kita. Alam niyo, nag-aaral ako sa seminary. Bumabagsak po ako sa mga exam ko. Talagang bagsak. Kasi, alam niyo bakit bagsak ako? Tanong niyo bakit? Ako intindihan din ka na akong teacher, Amerikano lang. English speaking, American sila, yung accent nila. Hey, the book of Mark was written. Ako intindihan na ako. Hindi ko naintindihan eh. Engineering ako eh. Tsaka nung panahon namin, yung mga nagtuturo sa amin ng engineering, Kapampangan ng Tagalog ay naman English. So hindi ako sanay sa English. Marunong ako sa English. Pagdating sa grammar, nasabi ko na nga po sa inyo, yung grade ko sa college sa English, flat 1. Pagdating sa written English and grammar, ask me. I know what everything wrong in grammar and everything right in grammar, I know. Pero yung makinig at magsalita, I don't know. Hindi ako marunong nun. Yung nakikinig ng English at saka nagsasalita ng English, hindi ako marunong nun. Nag-aaral ako sa eskwela na puro Inglesan. Amerikano kasi yung mga teacher namin, di ba? Bagsak lahat ng, bagsak. Tapos nag-pray ako, Lord. Pagka hindi pa ako pumasa nito, nag-prelim. Bagsak po ako, prelim. Kabagsak pa po ako sa mga quiz ko, tsaka sa, 2 lang exam namin prelim finals. Ano po kasi kami, quadramester. Hindi kami trimester, quadramester ang seminary. Tapos, pagkabagsak pa ako dito, uwi na ako, di na ako magpapastor. Alam niyo yung prayer ko na yon, may halong tuwa yun. Bakit? Tanong niyo bakit? Wow, di na ako magpapastor. may samang saya yun. Lord, kabagsak pa ako dito. But you know, yung Holy Spirit, binigyan niya ako ng wisdom.
Pagka-pray ko, kinabukasan, nagsasalita yung Amerikanong teacher ko. Sabi niyo, this is the case in the book of Mark. Ba? Ba't naiintindihan ko? Sabi ko. Ang linaw ng English. Naintindihan ko. Nagkaroon po ng supernatural hearing sa akin. And really, this is my testimony. Really, this is my testimony. Nagkaroon ako ng supernatural understanding sa English. No, hindi po base sa pag-aaral. Supernatural. Naintindihan ko bigla. Pati yung teacher ko na kung maka-English, di mo talaga ay talagang lahat kami nahirapan. Ako sobrang nahirapan. Pati siya naintindihan ko na, ano ba nangyayaring to? Sabi ko, the Holy Spirit po. Hindi personal ability yun. Hindi yun supernatural yun. Amen. Sabihin mo sa mo, there is supernatural. Na-overcome ko po yun. Na-overcome. Dahil doon, naintindihan ko. Grabe, sunod-sunod na. Kung graduate ako ng seminary, may medal pa. Amen. All glory to God lang. Sino po dito naniniwala na may Holy Spirit kayo? Sabihin mo sa mo, tutulungan ka niya sa disobedience. Iko-convict ka niya sa disobedience, huwag ka magdi-disobey. Tutulungan kita. Tutulungan kita. Tutulungan kita maging care group leader. Tutulungan kita mag-52 days challenge, soul winning, tutulungan kita magpatawad. Tutulungan kita. Tapat ang Holy Spirit. Amen? Sino po dito naniniwala, tutulungan siya ng Holy Spirit, magsabing amen. Kaya wala tayong may pagmamalaki. It's all by the help of the Holy Spirit. Last, let me finish with this. Ito, strengthen our identity as obedient children and true follower of Christ. Lahat tayo anak ng Diyos. Sabihin natin lahat, I'm a child of God. Pero dalawa yung anak ng Diyos. Merong obedient, may disobedient. May obedient, may disobedient. Tama? Tama ba mga kapatid? Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 14, basa, 1, 2, 3, go read. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Sabihin natin lahat, I'm a child of God. I'm an obedient child of God. Ayan. I-declare mo, yan ang identity mo. Hindi ka lang basta anak ng Diyos. Ikaw ay obedient, masunuring anak ng Diyos. Kapag ka ikaw alam mong masunurin, nagiging sensitive ka sa hindi pagsunod, sa disobedience. Hindi ka mapapalagay doon. Hindi ka komportable doon. You don't want to disobey God. Kasi alam mo, obedient child of God ka dyan. True follower, sino po dito ang true follower ni Jesus? Magsabing amen. Sabihin natin lahat, I'm a true follower of Jesus. So when you are a true follower of Jesus, ifa-follow mo lang. Ang ginagawa lang ng true follower, follow. Amen? Ganun kasimple. Kasi Christian ka ba? Follower ka ba? Pero sinusunod mo ba? Ang tawag kasi doon, true follower, pero hindi naman sumusunod. Kaya nga ang Amerikano, ang tawag doon, huwag kayong magagalit sa sabihin, oxymoron, contradictory. Contradictory, sasabihin mo, true follower, pero hindi nagpa-follow. Hello? Sino dito lahat ng true follower? Magsabing, I'm a true follower of Christ. A true follower follows. Ganun kasimple. Di ba? Ganun lang kasimple. Oh, I'm a true follower. 52 days, I don't follow that. I'm a true follower of Christ. Soul winning, I don't win soul. I'm a true follower of Christ. Make disciples, I don't make disciples. I'm a true follower of Christ. Pero hindi naman gustong mag-follow. Contradictory yun, di ba? Luke 9:23, sabi nga ni Jesus sa mga magpa-follow sa Kanya. 1, 2, 3, go read. And He said to all, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow. You know what? Sabi ni Jesus, pagka magpa-follow ka sa akin, huwag mo nang iisipin sarili mo. Deny yourself. Pagka magpa-follow ka sa akin, take up your cross, sacrifice ito. Inconvenience, out of your comfort zone. Amen? So mga kapatid, I'd like you to understand this. Following Jesus is so difficult. Actually, it's impossible even to fully obey God. But the Holy Spirit is with us. The Holy Spirit is going to help us to deny ourselves, to carry our cross. Amen? So po, ang ibang translation nito, sabi rito sa NLT, as I close, NLT, pag-ibasa 1, 2, 3, go read. Then He said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross daily, and you must give up your own way. Kasi yung iba, Pastor, I have my own way of following Jesus. I have my own way of my spiritual life.
When you follow Jesus, give up your own way. Follow the way of Jesus. Follow the way of the Word of God. Follow God.